Unti-unti pong bumabangon ang General Santos City matapos po ang pinsalang dulot ng magnitude 7.8 na lindol. Bumalik na po ang kuryente sa ilang lugar at nagbubukas na rin ang ilang negosyo. Naumpisahan na rin ang clearing operation sa mga establishmento na nasira sa kasagsagan ng pagyanig. Sa pinakahuling datos ng Gensan City RRMO, nasa 13 ang nasawi. Higit 100 namang residente ang apektado. Nananatili pa rin sa evacuation center ng barangay ang ilan sa mga ito. 4 ang patuloy pa ring hinahanap sa ngayon. Tumagas naman po ang langis mula sa sumadsad na cargo vessel sa baybayin po ng barangay La Virgen, Milagrosa. Diyan po yan sa Badok, Ilocos Norte. Nagtulong-tulong na po ang iba't ibang ahensya ng gobyerno para hindi na lumawak pa ang epekto ng oil spill. Lunes nga po mga kapatid, sumadsad po ang cargo vessel sa dalampasigan ng Badok matapos po umanong mapasok ng tubig dulot ng malakas na alon at hangin. Galing sa Corimao, Ilocos Norte ang cargo vessel na may kargang graba na dadalhin sana sa Calayan sa Cagayan. Ligtas naman na ang sitwasyon ng 15 tripulanting sakay nito. Sinimulan na pong ayusin ng DPWH ang tila napabayaan na road project dyan po yan sa Dagupan City sa Pangasinan. Inireklamo po sa social media ang proyekto sa Arzadon Road sa Barangay Mayombo. Sa mga post online, makikita na naiipon po ang tubig sa gitna ng hindi pa natatapos na kalsada. Sa update naman po ng DPWH, sinimula na nga po ang konstruksyon ng nakabinbing proyekto. Makikita po na tinabunan at sinementohan na ang kalsada. Ipinag-utos daw yan ni Secretary Vince Dizon. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.